So ginaya ko rin lang po to sa YouTube kasi natikman ko po itong linarang yung doon po ako sa Cebu. Napakasarap yung luto nila. So hindi natin magaya yon kung paano nila tinimplahan yon, pero at least sinubukan po natin kung makuha ba natin yung timplada. So, lagyan po natin ng maraming kamatis. Kailangan maraming kamatis para yung sarap ng kamatis yung pag ano mo sa sabaw, maasim-asim. So hintayin lang po hanggang lumambot po yung kamatis. Saka mo na lagyan ng tubig. 1 litrong tubig. Depende sa inyo kung ano karami yung tubig na ilagay nyo. Guys, ito na po yung nilarang natin. Umusok-usok pa oh. Tikman po natin yung sabaw. Sarap. Lami. Lasang sugpo. Matamis-tamis po yung sabaw guys kasi marami pong masarap siya pag maraming kamatis. Almost 1 kilo po yung nilagay ko na kamatis. Masarap, subukan nyo sa inyo. Goods. Pwede na! Ayaw. Ayaw pangawal. Pero yung makaon. Kumayo. Sige nalo ha. Pareho. Ampay ganyan lang pan. Patong. Kanis Oreo, ganahan ko siya mapatong dali. Patong. Mana yung pisto? Makrubat ko na siya diya. Kasi ay magwatag bread. Blacky, come. Kanis Oreo, dalo kayo pan. Ganahan siya. Enggak. Dali. Come. Ano ilang kinabuhi ng pan. Dalo kayo sa tanan. Dalo kayo pan ha. Moy. A few minutes later. Yo, welcome back to my YouTube channel again po pong Pinero YT. Guys, magluto po tayo ng linarang. Yung linarang po, yun ang specialty sa Cebu. So ipakita ko sa inyo yung mga ingredients. Ipakita ko lang pala yung ingredients natin sa linarang. So nilagyan po natin ng 3/4 na kamatis. So almost 1 kilo po yan. May ahos, may luya para mabango po siya. At saka sibuyas. At saka yung ginamit po natin na isda is bangus kasi wala po kasi masyadong isda ngayon sa Tiangge. So hinaluan lang din natin po ng sugpo para masarap po yung sabaw po natin mamaya. At saka lagyan po natin ng espada na sili. So, depende sa inyo kung ano kadami yung ilagay nyo na espada. Tsaka, sibuyas na dahon. Tsaka, nilagyan ko rin po ng, anong tawag po nitong green leaves na to. Tuan po natin ng saluyot para may gulay po siya. Masarap. Oh my God! Ang una po natin gawin guys is mag-init lang po tayo ng mantika para gisahin po natin yung mga panakot. Pero konti lang po yung mantika. Huwag niyong damihan ng mantika masyado. Tama-tama lang para hindi po siya uwili. Guys, pag mainit na po yung mantika, gisahin muna natin yung sibuyas. I-mix lang po natin. Mikos-mikos lang po siya para maging golden brown. Isama na rin natin po yung sibuyas at saka luya.
para lumabas po yung aroma niya. So, i-mix lang po mabuti. Natutunan ko lang din po to sa YouTube, yung naman nakita ko doon na paano po. So, ginaya ko rin lang po to sa YouTube. Kasi, natikman ko po itong linarang yung doon po ako sa Cebu. Napakasarap yung luto nila. So, hindi natin magaya yon kung paano nila tinimplahan yon, pero at least sinubukan po natin kung makuha ba natin yung timplada. Lagyan po natin ng maraming kamatis. Kailangan maraming kamatis para yung sarap ng kamatis, yung pag ano mo sa sabaw, maasim-asim. So, hintayin lang po hanggang lumambot po yung kamatis. Saka mo na lagyan ng tubig. 1 litrong tubig. Depende sa inyo kung ano karami yung tubig na ilagay nyo. Pag lumambot na po pala yung kamatis, pwede nyo na po lagyan ng tubig. So, depende kung gaano karami yung gusto nyo yung tubig. Mga ganito karami, ayos na din yan. Kung kulang pa, pwede nyo dagdagan. Mas masarap din yun, maraming sabaw eh. Dagdagan ko lang ng kunting tubig para maraming sabaw. Tsaka timplahan rin po natin ng asin at saka kunting magic sarap para masarap siya. Huwag po damihan ng magic sarap. Tama-tama lang. Depende sa inyo kasi ako kunti lang ilagay ko eh. Hindi masyado marami. Tsaka lagyan din natin ng kunting asin. Tsaka takpan at pakuluin. Pag kumulo na po siya guys, pwede nyo na ilagay po yung isda. Hintayin po natin kumulo. A few minutes later. So, ang tamang pagkuha pala nito guys sa tinae ng shrimps o pasayan. Putulin yan lang yung ulo at saka pigain po dito. Tsaka hilain. Hilain lang po yung ano niya. Itong pinaka... Yun guys oh, kita nyo. Hilain lang tong tinae niya oh. Saan yun? Yun. Diba? Nakuha lahat. Putulin lang po ito dito sa ulo tapos hilain lang po dito. Kasi yung iba guguntingin, gugupitin pa dito eh. Bibiyakin pa. Mas simple lang pala pag dito hihilain. Putulin lang po yung ulo. Sana all. Kumulo na po yung tubig. Pwede nyo naman po ilunod tong isda. O ilagay yung isda. Dikta na lang yan para isahan na lang at saka ilagay din tong sugpo. Tsaka takpan po ninyo uli para palambutin. Kumulo na po siya within 10 minutes. So pwede na po ilagay tong siling espada natin. Depende sa inyo kung damihan nyo. Pero tama-tama lang nilagay ko para makakain yung iba kasi may ibang ayaw na mahanghang. So, lagyan din po natin ng dahon ng sibuyas. So, takpan lang po natin ulit. Within 5 minutes, pwede na yan. Sige, pwede pala yung usog po. Lagyan na rin din po na lagyan na rin pala natin ng saluyot guys para may gulay po siya. Pero ang alam ko sa nilarang wala pong gulay na ilagay. Sibuyas dahunan lang at saka yung sili na espada, yung sili na mahaba. Pero mas maganda to pag may gulay eh. Para at least may mga green na makita. Pakitakip ulit bro. Para lumambot siya. So takpan po natin guys within 5 minutes. So okay na po yan ulit.
Guys, luto na po yun ng ating nilarang. So, iwan ko kung masarap ba to. Para sa akin, masarap to eh. Iwan ko sa kanila pag masarapan ba sila nito. Pero tikman natin para ma-proof natin kung gaano kayamin yung luto natin na nilarang. Yung ibang nilarang, wala pong ganito. Walang sugpo na yung nilagay. Puro, ano lang, isda. Pero sa atin, iba yung ingredients natin. Nilagyan po natin ng sugpo. Pero tikman natin pag masarap pa pag may sugpo. Lagyan po natin ng sabaw. Oreo, bawal, kanin to. Wow. Oh my God! Guys, ito na po yung nilarang natin. Umusok-usok pa oh. Tikman po natin yung sabaw. Sarap. Lami. Lasang sugpo. Matamis-tamis po yung sabaw guys kasi marami pong masarap siya pag maraming kamatis. Almost 1 kilo po yung nilagay ko na kamatis. Masarap, subukan nyo sa inyo. Goods.